Hello guys, kumusta? At ito na nga guys, merong bagong update kay BBM kung saan meron siyang interview. At tinanong nga sa kanya yung nangyayari ang pagdawit or pagkasangkot sa pangalan ni Martin Romualdez na kanyang pinsan. At titingnan natin ang kanyang sagot. Dito sa taas, tingnan natin. Yeah. Can I correct that? These are not revelations, they are allegations. That's a very different, allegations and revelations are extremely different. So we will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito, mula nung nasimulaan itong investigasyon at lahat niyan, ay matagal na talaga. Kaya ang lalim na ang lalim na nung kumbaga sa amag at napakalalim na na sa sistema. It's the system of this kind of corruption has been institutionalized. And if you look at the allegations that have been made, nagsimula sa 2003 pa ito. So this has been going for 21 years. Ayun, di ba? Nagpapalusot na naman siya sa nagaganap na korupsyon ngayong panahon ng kanyang administrasyon. At talagang pinipilit nilang i-connect sa mga nagdaang administrasyon. 2003 pa daw ito guys na kalakaran sa gobyerno. Kaya ganun na lang kalalim ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pero ang punto kasi dyan guys, bakit kailangan niya pang ungkatin yung mga nakaraan? Oo, nandoon na yun. Nakaraan. Mayroon talagang korupsyon sa mga nakaraang administrasyon. Hindi ganito kalala na kahit siya mismo pinagluluko siya ng kanyang mga sekretaris. Hindi siya nirerespeto. Binibigyan siya ng mga maling data sa DPWH para i-present niya sa public. Biruin mo, mag-present ka ng accomplishment ng DPWH na 5,500 flood control project fully done, di ba? Tapos sa kalaunan, wala pala yun. Then, nagsisilputan ang mga korupsyon na parang kabuti at ang itinuturo ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at saka si Saldico. Siyempre lahat ng mga yan under niya. O kahit sabihin pa natin na separate power sila. Pero alam naman natin ang nag-appoint diyan sa House Speaker is ang Pangulo, di ba? Huwag na tayo magbulag-bulagan, huwag na tayo magtanga-tangahan. So, lahat ng mga anomalya sa Kongreso, alam nga naman hindi niya alam. Di ba? Alam niya yan. Patay mali siya lang. Gusto lang niyang ilihis ang usapan. Gusto niya magiging inosente sa lahat ng mga pangyayari. Billion ang kanyang confidential fund. Pero wala siyang alam. Pero yun mo, saan napunta yung mga pera na yun? Billion. Tapos pinagluluko ka ng iyong pinsan, yung mga sekretaris, hindi mo alam ang nangyayari. Saan mo dinala yung pera? Di ba? Marami mga issues na sa korupsyon. Isa na dyan yung mga hindi na napag-usapan, Maharlika funds. Saan na yon? Ilang billion yun? 500 billion. Nasaan na yon? Di ba? Yung gold na kanilang bininta, ilang bilyon ang napagbintahan noon. Saan na yon?
Yung mga pera sa GSIS, pera ng PhilHealth, saan na yun? So marami mga issue ng corruption na nangyayari sa kanyang administrasyon. Pero bakit pilit niyang hukayin yung mga nakaraang administrasyon? Para kunwari ang kasalanan is nandoon sa mga nagdaan at hindi sa kanila. Kasi minana lang nila yung mga korupsyon sa mga nagdaang administrasyon. Kita nyo ang linyahan ng investigasyon sa Congress, di ba? Pilit dinidikit sa mga nagdaang administrasyon, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte. Talagang ang goal nila is punteryahin si Pangulong Duterte, ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan yung ang goal nila, di ba? Oh. Kaya magtataka ka, bakit pilit mong dadalhin ang usapan doon sa nakaraan? Ang issue ngayon nga eh. Di ba? Ngayon nga ang issue eh. Huwag mo na kaming dalhin doon sa nakarang administrasyon. At tupagin mo ito. Di ba? Napakahinang nilalang mo naman, BBM. Oh, ito guys, ipakita ko sa inyo kung gaano kagarapal ang korupsyon sa termino ni BBM. Yung mga ganitong eksena, nakikita nyo ba ito sa mga nakaraang administrasyon? Particularly kay Pangulong Duterte sa administrasyon niya? Hindi. Hindi kayo nakakita ng ganitong eksena. Talagang mapuputang ina ka talaga sa mga animal na ito. Oh, ipakita ko sa inyo. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back a couple of years ago na. Okay, this is the next picture with another set of piles of cash. Samantala, ang mga taong bayan lubog sa baha. Nagkandahirap kung saan maghanap ng pagkain, kakainin, di ba? Samantalang ito mga putang inang to, pinagwawaldas yung pera ng taong bayan, dinala sa kasino at pinagsusugal. Di ba? Kung hindi pa to isang katutak ng mga ulupong nito mga animal na ito, oh, tapos kayong mga loyalistang tanga, bilib na bilib pa rin kayo kay bangag na BBM na ito, di ba? Napakatanga nyo naman. Yan yung pinagnanakaw sa kaban ng bayan. Isang portion lang yon. Marami pa mga pera na hindi pa na ipakita at napailantad. Oh, yung level na yon, sa level lang ng mga district engineer yon. How much more kay Saldico? How much more kay Martin Romualdez, mga animal, mga putang ina to mga tao na ito. Di ba? Tapos kayo ngayon guys, tahimik lang kayo. Oh, manood lang kayo. Anong klase, di ba? Tingnan mo tong South Korea oh. Dahil nakita niya ang kagarapalan ng korupsyon sa bansang Pilipinas, ang loan binawi. Oh, ang South Korea wala nang tiwala sa bansang Pilipinas, tapos sabihin nyo na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas? Mga hinayo pa kayo. So ano na mga kababayan? Hanggang tingin na lang ba tayo? Oh. Or kailangan na natin kumilos bago matapos ang lahat. Di ba?